evening, brothers and sisters. Let us always be reminded of this verse, Romans 6, verse 11. In the same way, count yourselves dead to sin but alive to God in Christ Jesus. Through Jesus Christ alone, we are made alive unto God. If we are dead to sin, then it will lose its power over us. If we are alive to God, we will respond in love and obedience to His Word and His spirits. Brothers and sisters, with renewed minds and will, let us serve the Lord out of pure heart faithfully. Let us live a life that honors the amazing love and forgiveness of our God. Hallelujah! Let's clap our hands, everybody! There's a light that shines with hope and grace. Fill the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Let the flow, let your favor pour out, Jesus. That overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sing, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Leave behind what happened yesterday. Yesterday there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Yesterday there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Yesterday there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Yesterday there's a new thing happening. Leave behind yesterday. Yesterday there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Yesterday there's a good thing happening. Day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Sa iyong kamay, aking ibibigay buong buhay sa iyo, Diyos. Akayin mo aking mundo nang mapasayo habang panahon. Jesus, say
tonight we are humbling ourselves, lifting up to you our tithes and offerings. We give this to you, Lord, as a response to your goodness to us, and we pray that you will continue to supply all our needs. Please guide us, Lord, and give us the knowledge and wisdom to spend our finances wisely. Lord, we thank you for the physical and mental strength that you have given us so that we can all perform our best in our jobs, businesses, and ministries. Thank you, Lord, because you provide for us in so many ways. Lord, maybe some of us are struggling in different situations. Please help us and provide us the wisdom to keep our eyes on you and not to our problems. Please help us, Lord, to make it through when we come into difficult situations. Lord, may your comfort and peace to be upon us tonight as we listen to your words. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng ating pong mga kapatid sa TLA Christian Church. Habang tayo po ay natututo na higit pa sa tungkol po sa ating pong Panginoong Hesus, tayo po ay lalo nagsisikap na maging higit na makatulad po ng ating Panginoon. Naunawaan natin ang kahalagahan na ituon po ang ating pagmamahal sa iba at paggugol po ng oras para po sa kanila. Ngayong gabi, matututunan po natin ang ilang makakalagang mga aral sa isang talata po sa Biblia upang tulungan tayong maging higit na makatulad ni Jesus sa ating pong pakikipag-ugnayan o pakikipagrelasyon sa ating pong kapwa. Ang title po natin ngayong gabi ng ating pong sermon ay pinamagatang Becoming Relational Like Christ. So ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa Juan 15:12 hanggang 13. I'll be reading in Tagalog, then in English. Ito po sa Magandang Balita, Biblia. Ito ang aking utos, magmahalan kayo, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ayon po sa John 15 verse 12 to 13 ng NIV, my command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Ang teksto po natin ngayong gabi ay nagpapahayag po sa atin o nagbibigay sa atin po ng malalim na kaalaman ng kahalagahan ng pagmamahal po at pag-alay ng ating mga buhay alinsunod po sa halimbawa ni Jesus. Ang pinaka-konteksto po ng ating pong pag-aaralan ay itong pong kabanatang ito ay bahagi po ng huling pakikipanayam ni Jesus sa kanyang mga alagad bago po siya ipako sa krus. So, ito po yung huli nilang kwentuhan, kanila pong mga final reminders ng ating pong Panginoon bago po siya ipako po sa krus. So, sa kabanatang ito, ipiniliwanag po ni Jesus ang kahalagahan ng pagiging konektado sa Kanya. Ang puno ng punong ubas upang magdala ito ng bunga. So ipinakita niya sa kanila ang kaugnayan ng pagmamahal sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. So kung ating pong i-examinin mabuti ito pong konteksto ng ating pong pag-aaralan ay nandun po yung sasabi na love like Jesus. Kasi sa talatang ito, no, sa ating pong binasa, inuutos ni Jesus sa kanyang mga alagad na magmahalan sila gaya ng pagmamahal niya sa kanila. So, Jesus has already exemplified to them ng sabing pag-ibig. Kasi nga po, ang Diyos ay pag-ibig. So, ang pagmamahal ni Jesus ay hindi lamang po salita, kundi isang gawa. Siya ay nagpakita ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay para po sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang pangalawa po, makikita natin po dito yung tinatawag natin the importance of self-sacrifice. Ang talatang ito nagpapahiwatig sa atin ng kahalagahan ng pag-aalay ng buhay para po sa iba. Kasi si Jesus po mismo ang naging halimbawa nito sa kanyang sariling buhay.
Wala na pong iba pang mas best example ng self-sacrifice other than our Lord Jesus Christ. Ang pag-aalay ng buhay ay pinakamataas na anyo ng pagmamahal, no? So, yan po para sa akin din ang siguro kung magbibigay tayo ng halimbawa o illustrations of the highest form of love is really to give your life for others, no? Yung ibigay mo yung buhay mo para sa iba. So, ang pag-aalay ng buhay, ang pinakamataas po na na pagmamahal. Sapagkat ito ay nagpapakita ng lubos na kagustuhan na magbigay at maglingkod sa iba. How can we now interpret this verse? So, through these verses, Jesus highlights the importance of love and self-sacrifice in the relationships of Christians. So sa ating po mga Kristiyano, sa ating pakikipagrelasyon sa bawat isa, no, nandun po ipinakikita ang kahalagahan ng dalawang bagay, yung love and self-sacrifice. It is not merely a command actually, but a profound call to be like Jesus in love and service to others. So in application, our relationships should reflect love and self-sacrifice as demonstrated by Jesus. Every day of our lives, we are called to show genuine love and serve our neighbors not only through words but through our genuine actions. So sa pamamagitan po ng pag-unawa nitong sumusunod na aral, we can truly become followers of Jesus and bring His light and love to our relationships and the world. Ano po ba talaga yung masasabing natin pinaka-esensya ng self-sacrifice, no? Ang pinaka-esensya po ng self-sacrifice ay ang pag-aalay po ng sarili para sa ikabubuti ng iba o para sa kabutihan ng iba. Ito ay nagbibigay ay ng pagbibigay ng hindi lamang po ng pisikal na paraan, kundi na rin sa emosyonal, spiritual, at iba pang aspeto ng buhay nang walang pag-aalintana sa personal na kaginawaan o kapakanan. Ito ay magpapakita po ng kahandaan na magbigay tayo at maglingkod ng buong puso na maihintulad po ng ginawa ni Jesus sa kanyang buhay at dun po sa krus, no? Para po sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Sa pamamagitan po ng pag-aalay ng ating sarili, ipinapakita natin ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal at dedikasyon sa ating kapwa. So dito po, malinaw, no? Na thinking others above ourselves is the essence of self-sacrifice. So hindi lamang po lagi yung, kasi alam niyo po, itong mundo natin ngayon ay sa akin pag-obserba lang sa aking mga estudyante, talagang naroon na po talaga yung nandun na tayo sa entitlement domination. Ano? Talagang parang lagi, minsan tayo, kahit po tayo, no? Gusto natin, lalo na po pag po tayo namimili sa mga mall o minsan, lalo na, pag naisip natin, customer tayo. Di ba? Ginigit lagi natin yung karapatan natin, kapag hindi na ibibigay yung gusto natin o yung pinaka ine-expect natin, parang pinipilit natin ang iba na gawin natin ito sa ating sarili, no? So, ang tinuturo ngayong gabi ay hindi po tayo magiging entitled. We are not really entitled of many things na ine-expect natin na ibigay na para sa atin kasi kabubuti natin, kundi what the Lord is telling us is to serve others. Hindi ang sarili ang bibigyan ng importansya. Hindi yung karapatan, hindi yung ating gusto, hindi yung ating mga nais na mabuti para sa atin, kundi kung ano yung mabuti sa iba. Ang nais ng Panginoon
sa atin ngayong gabi, makikita natin na kasi si Jesus po, very relational siya. Kung mapapansin po natin, no, si Jesus sa kanya pong pamumuhay sa 3 taon at kalahati sa mundong ito, mapapansin po ninyo, if you go back sa buhay ni Jesus Christ, in Jesus' ministry, Jesus is very sociable, very relational, no? Lahat pinakasamahan, kahit ultimo, yung hindi pinakasamahan ng mundong ito, yung mga cast away, no? Yung mga cast out, mga outcast, sorry. So yung mga tao na hindi pinapansin, hindi pinapaboran, Jesus give time to them. Kahit nga hindi nga tingin ng marami ay dapat hindi ka papasok doon dahil nga sa kostumbre at kanilang paniniwala. But Jesus defied that rule just to show them what is the meaning of love. And yun ang isang makikita po natin na isang magandang padron ng ating pong pakikipag-relate sa kapwa. Na lagi po si Jesus ang tinitingnan ay yung kung ano mas ikabubuti sa iba, hindi yung para sa kanyang sarili lamang. So tayo pong lahat ay kung tutuunin po natin itong pong mensahe ngayong gabi ng Diyos, no? Meron po tayong panawagan at may utos tayong dapat sundin. Kaya ito po ay inutos ng Diyos sa atin kasi si Jesus, siya mismo ay nagawa niya ito. Kaya so what John 5:15, 12 to 13 is teaching us to become relational like Jesus Christ. Una po, the goodness of God as the basis of our relational being. Yung pong pangwalang hanggang pag-ibig ng Diyos, His eternal love. Christ's love does not end with disciples. Hindi po doon natapos ang pag-ibig ng Diyos eh. Hindi po nakatuon lamang doon sa 12 yung pag-ibig ng Panginoon. Pinili niya yung 12 just to have a, tawag natin na isa pong sample size para sa Kanya, no? Na para maipakita, maipadama, at hindi na po doon natapos. It continues to endure, no? This is the example we should follow in our relationships. So sa ating pong pakikipag-ugnayan, hindi lang po sa ating mga mahal sa buhay, hindi lamang po sa ating mga kaibigan na malapit sa atin, kahit sa bawat isa na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, mga kapitbahay natin, kahit na anong marites nila, tayo po ay magiging good Samaritans. No, kahit anong gawin natin, kahit na ang kapitbahay natin ay hindi nating ibig, kahit yung kaklase mo o katrabaho mo na hindi mo talaga gusto ang ugali, ang kanyang paniniwala ay talagang hindi kayo magkasundo. Still, no, we need to show them Christ's love. Ang pag-ibig ni Kristo ay hindi po dapat natatapos doon lang sa pinili natin, gusto nating mahalin. Kagaya ni Kristo, hindi lamang po sa mga alagad niya, kundi ito po ay nanatili, no? Patuloy. At ito po ay lagi pong nariyan. Ito po ang isang halimbawa na dapat nating sundan sa ating pong pakikipag-ugnayan. So, kung tayo po ay gagawa ng standard, no? Kung gagawa tayo sa sarili natin, pamantayan, kung anong pamantayan ng pag-ibig o pakikipag-ugnayan, ang best po na basis natin ay ang pag-ibig at ang kabutihan ng Diyos. So, also, in giving to self, no? In giving of self, rather. Alam niyo po, Christ is willing, yung Christ's willingness to sacrifice His life for us shows the depth of His love and sacrifice. We are also called to give of ourselves for others. Tinawag po tayo, pinili tayo ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan ng Diyos. Hindi lamang po para tayo ma-enjoy natin yung salvation. Hindi lamang po natin ma-enjoy yung pinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan.
Hindi lamang po tayo tinawag ng Diyos na mabago ang ating buhay, na ma-enjoy natin ang presensya ng Panginoon at magkaroon tayo ng katiyakan na tayo po ay may buhay na walang hanggan sa langit at meron tayong mansyon sa langit. Kundi, tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman, patungo sa kanyang liwanag, upang sa gayon, tayo po ay maging daluyan ng kanyang pag-ibig. At gayon din po, ang inaasahan ng Diyos sa atin, na ibigay natin ang ating sarili para po sa iba. Yung ating pong buhay, magiging extension tayo ng Diyos. Naging nakadugtong po kasi tayo ngayon sa kanyang buhay. Tayo bahagi na ni Kristo. At si Kristo ay nasa atin na. So tayo pong lahat ay nagiging sisidlan at daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na to na self-sacrifice. No? Isasakripisyo mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng iba. Hindi mo lang basta iintindihin ang iyong pangangailangan, hindi mo lang basta iintindihan ang iyong katwiran, hindi mo lang iintindihin ang iyong karapatan, kundi ang karapatan at kapakinabangan din ng iba. So ang kahandaan, no, ni Kristo sa naialay ang kanyang buhay para sa atin, ay naipapakita po dito yung lalim ng kanyang pagmamahal at sakripisyo. Kaya tayo po, no, mga mananampalataya, kaya tayo po na tinawag ng Diyos mula sa kadiliman papunta sa liwanagan ng Diyos. Naiintindihan natin, nakita natin yung lawak, ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang po tayo basta pamanghain ng Panginoong Hesus sa kanyang lawak ng pag-ibig na to, kundi pinakita sa atin ng Diyos, pinapaunawa sa atin ng Panginoon, pinaparanas ng Diyos sa atin yung pag-alakihan ng pag-ibig na to, upang sa ganon, iyon po ay maihayag natin sa iba. We also need to give of ourselves for others. 2, responding to challenge, no? The willingness to give of self, no? Ito po yung challenge sa atin ngayon. Ito po yung hamon ng Diyos sa atin ngayon. Dahil alam mo na ikaw ay ligtas. Alam mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Alam mo na ikaw ay may kaugnayan dun sa source ng buhay na walang hanggan at source ng hope ng buhay mo. At ikaw ngayon ay may kapayapaan, kasundo ka ng Panginoon. No? That's our challenge now na kailangan nating tugunan. No? To be also willing to give of self. We need to give time and love. It's not just about grand sacrifice, but also about small things, no? Like giving time and attention to others. Alam niyo po, hindi naman po lagi sa pagbibigay, sa pagtulong sa iba, ay puro pera ang atin pong iaalok. Hindi naman po material lagi lahat, no? Hindi naman po damit, hindi po pagkain. Alam nyo, napaka-precious din po ng time. Yung magkaroon lang tayo ng oras para sa iba. Yung oras na makinig tayo ng kanilang problema. Yung oras na makita natin, mapadama natin sa kanila na tayo po ay kapantay din nila sa kanilang kalagayan. Napakalaki pong bagay po yun. Yung magbigay lang tayo ng atensyon para po sa iba. Alam niyo, kaya ho marami po ngayon, no? Naglumalabas na mga influencers sa social media. Sometimes nakikita ko, people need attention. They need to be, gusto nilang mapansin. Gusto nilang may mapahayagan ng kanilang gustong ituro sa iba. So, alam niyo po, marami pong tao ngayon naghahanap po ng atensyon, naghahanap ng oras na para merong taong magbigay ng oras sa kanila. So, I think, no,
ang pag-aalay ng oras at pagmamahal, hindi lamang po yan tungkol sa dakilang sakripisyo natin, kundi pati na rin po sa, yun nga, kung maliliit na bagay na yan, tulad ng pagbigay natin ng oras at atensyon sa bawat isa, sa ating po mga kapwa. Napakalaki pong bagay yan. Minsan nga po, di po ba, yun, alam mo na may tao na nagbigay ng halaga para sa iyo. Binigyan ka ng pagkakataon na parang sinantabi niya yung yung oras niya sa sarili niya, inalay lang, sinamahan ka lang. Di po ba napakasarap ng pakiramdam na mayroong tao na binigyan ka ng value, pinahalagahan ka. So, kagaya ni Kristo, na ating Panginoon. Sa totoo lang, we are not entitled na bigyan tayo ng panahon at pansin ng Diyos. Pero si God is so much willing to give time for us. At alam po natin kung gaano kahalaga yung bawat oras na nararanasan natin ng Panginoon. Ganun din po ang nais ng Diyos sa atin. Magbigay tayo ng panahon at oras para sa iba. Para sa gayon, makita nila ang kalakihan ng Diyos sa ating buhay. And also, there's a respect and care, no? Yan po isa po sa atin din pong kalakip na atin pong sa pagbigay po ng hamon na atin pong pinag-aaralan ngayong gabi, no? We need to consider also the feelings and needs of others and our actions and words. So, meron po tayong tinatawag na need-meeting evangelism. Alam nyo, parang sa akin po, sa aking karanasan, sa akin pong abot sa mga hindi po nakakakilala sa Panginoon. That's one of the most effective, no? Kesa dun po sa tayo po marami po, walang problema, no? We always proclaim, we always share the word of God, we always tell the truth and leading them to understand the love of God. But much of those things is what? To consider their feelings and needs. Nakita ko po, sa akin po, kung bakit effective po yun. Dahil, pag po tayo ay, habang po tayo ay nag-relate with one another, habang tayo may desire na umabot sa ating po mga hindi pa po mga kaibigan natin hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kung tayo po ay nagkakaroon ng pag-iisip, paano kung paraan matutulungan itong tao ko. So, we care, naramdaman nila yung pagkalinga mo sa kanila. No, we just only not pray, before we share, we need to also care. There's two sides kasi ng evangelism ni Kristo. The two sides, one is a proclamation, and the other one is the demonstration. So kaya yung need meeting na yon, you need to find ways how we can demonstrate the power of God. Kaya napakalaga, no? We need to respect them and to care for them. Kasi po diyan po yung dalawang bagay na dapat lagi nating isasama para mas mabilis at effective po tayo na mag-evangelize sa iba. Mas madali nila maiintindihan kasi meron silang picture, meron silang experience, meron silang realization, no? Ganun ang ginawa ni Kristo. Kaya marami pong mga tao ang sumusunod sa Kanya. Kaya multitudes are following Jesus. Why? Because Jesus respects them and cares for them. So that's formula, that the same formula, ang gusto ng Diyos sa atin. That's the reason why this verse is telling us what to do, no? For us to be relational like Jesus Christ. So dapat yung dalawang to, yung respect and care for others. So napakalaga pong dalawang yan na pangangailangan para po sa iba sa ating pong mga ginagawa at sa ating mga salita. So hindi lamang po siya yung sasabihin natin that we care for them. Ay, kapatid, naiintindihan ka namin. It's more than words. But it's also
put that into action. Dapat merong action. Kasi alam niyo po, dumating din ako sa punto na sadsad ng buhay ko. Sa pinakamalalim na buhay. Pag po kayo po ay nandun sa parang binagsak, alam niyo, binagsakan ng Diyos, na parang lahat tumalikod sa iyo, wala, madilim ang lahat. Yung pong pagkamusta sa iyo, parang dumating po ka sa punto na parang ang tao, pag kinamusta ko, sigurado ka bang kinakamusta mo ako? What I'm trying to say, hindi lang po kasi yung word na kamusta ka. Kasi napaka normal natin, pag nagkita-kita tayo, sabihin, "Oy, kamusta ka, Brad?" Pero I really mean that minsan kasi, di ba, pag sabi mo, "Oh, kamusta ka?" Pero hindi mo na hinintay yung sagot. Basta ang mahalaga sa'yo, nasabi natin. Di po ba, napapansin po ba natin to? Tayo sa atin, pero alam niyo po, ang sinasabi ng Panginoon dito, hindi lang yung basta sa pagkamusta. Hindi lang yung basta sa kamusta, tanungin natin yung sitwasyon, kamusta na spiritual life mo. That's not just checking in, but to also find ways, parang BDO, to care for them. To intentionally, no, na maramdaman nila that we respect their feelings and needs. So, kasi sa pinakapuntos natin ngayong gabi, no, kailangan po natin magkaroon tayo ng desire to be like Christ in our relationships. So, kagaya po ni Kristo, Christ, makikita po natin yung kanyang acceptance of imperfections. No? Alam niyo po, sa ating pong pakikipag-relate sa ating kapwa, mapuprostrate po tayo. Kasi may mga bagay talaga na hindi natin gusto, ang ugali, pag-iisip. Lalo na po tayo ngayon, no? Pag po tayo ay nag-aalaga ng ating po mga inaabot. Kung meron ka mang inaabot ngayon, meron kang dinidisciple ngayon, meron ka mang mga ini-evangelize ngayon, marami po kayo makikita na napakarami mong gusto. Dapat hindi ka na ganyan. Minsan, but you know what? Si Jesus hindi po siya naiinip. Kung mapapansin po natin, no, yung mga alagad niya, for 3 years and a half, di ba, more than 3 years, no? Hindi naman po niya iniwan na perfect yung 12 yun. Lahat sila may imperfections pa. So like Christ, we are called to forgive and choose to love one another even in the midst of shortcomings. Mabibigo at mabibigo po tayo ng ating po mga minamahal, pinipili nating amahalin at abutin. Mabibigo nila at mabibigo nila tayo. Pero sana maging katulad tayo ni Kristo. Hindi niya binitawan ang mga alagad niya. Hanggang ngayon, hindi ka rin niya binibitawan. At hindi rin ako binibitawan ng Diyos. So kung ako hindi binibitawan ng Diyos sa aking pakapalpakan hanggang ngayon, bakit ko bibitawan at bakit ko sila huhusgahan? Who am I? Kasi hindi na siya nagtsatsaga sa akin. No? So dapat tulad tayo ni Kristo, tayo ay tinawag na magpatawad at magpasya na mahalin ng isa't isa kahit sa gitna po ng kanilang pagkukulang. So, there's also need to develop, there's a development of what we call compassionate heart. So let's not just do this as a duty. Yan. But as a desire to be like Christ in our acceptance and love. So, sa pagtanggap po natin sa mga kapatiran natin, sa loob man ng church o sa labas, pag tinanggap natin sila bilang kapatid sa Panginoon, buo yun. Buong pagkatao niya, buong kamalian niya, buong kahinaan niya, tanggap natin siya as siya. So, hindi po tayo magbabago, kundi ang Panginoon. Ang trabaho po natin, mahalin at tanggapin sila para sa Panginoon. Huwag lang natin itong gawin bilang isa pong tungkulin na dahil, kasi kapatid na dito natin, kailangan mahalin noon. It's not a duty, kundi bilang pong isang pagnanais natin to, no, isang
at mula po sa ating puso na maging katulad tayo ni Kristo, yung maging kasing maawain tayo ni Kristo, maging kasing mahabagin tayo ng Panginoong Yesus sa ating pagtanggap at pagmamahal sa ating kapwa. So in conclusion, in our journey towards becoming like Christ in our relationship, let's remember that this is a process. We need to remain faithful and continue to trust in the grace and guidance of the Lord. Through love, self-sacrifice, and responding to the challenge of being relational, we may become bearers of the light of Christianity in our world. May the peace of the Lord be with you. Amen and amen. I hope this sermon helped our hearts and minds reflect on love and following Christ in our relationships. Let us all bow our heads and let us pray. Father, we thank you, Lord, for tonight's message. Thank you, Lord, for teaching us this truth, Lord, that we need to love others and the self-sacrifice. Thank you, Lord, for these new things or new thoughts that have come in our lives today. Lord, hayaan mo, Panginoon, na mangyari ito sa aming buhay. May pamuhay natin ito, Panginoon. Makita nawa sa amin kung ginagawa sa aming buhay. Itong mensahe mo na to upang sa ganoon ay mahiyag sa buhay namin ang pag-ibig mo, ang kadakilaan mo, ang kapangyarihan mo. At maging daluyan kami, maging kami po ay extension mo, Panginoon, ng pag-ibig mo para sa iba. At marami pa pong mga tao ang madala namin sa iyong paanan dahil sinunod namin itong mensahe mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayon pong gabi, mananalangin po tayo para po sa mga pamilya. Let us all pray. Father, we thank you, Lord, for our families. Thank you, Lord, for giving us this family for us, Lord. Kaya mo, Panginoon, na mga ama ng tahanan ay pinapanalangin ko po ngayong gabi na inyo po silang gabayan, samahan sa kanila po mga ginagawa, trabaho, plano sa kanilang buhay. Nawa, O Diyos, ay kayo po siyang humawak sa kanilang buhay. Ipuhin mo po sila, Panginoon, pagpalain ng kanilang buhay, O Diyos. Maging ang mga nanay, mga ina ng tahanan, Lord. We pray na kayo po ang patuloy na kumilos sa kanila, magbigay din ng kakayanan upang sa ganon, ma-nurture ang family, Panginoon, masuportahan ang plano mo sa pamilya nito, Panginoon. And even for every children in the family, Lord, ay maging lumaki sila, Panginoon, lumago sa pananampalataya at relasyon sa iyo, Panginoon. At makita ang liwanag mo sa tahanan ng Panginoon. At hindi sila ma-impluensyahan ng mundong ito, kundi sila po ang magamit para po marami pong mga tao makakilala sa iyo. At nawa, O Diyos, ang bawat pamilya ng TLA Fusion Church ay yumabong sa pananampalataya, sa pag-iingat at pagkalinga mo, Panginoon Jesus. At magsilbing ang tahanan ito ay tahanan ng iyong presensya, kapayapaan, at pagtangkilik, Panginoon, sa mga ngailangan ng Diyos. Salamat po sa gagawin mo sa Panginoon Jesus. Amen. Ganyan naman po, manalangin po tayo para po sa ating po iglesia. Lord, we pray for the TLA Christian Church. Thank you for this church that we belong. Thank you, Lord, for providing us this church for us, Lord. Dito kami lalago, dito kami tutuwid, dito kami na tatama ang aming buhay, O Diyos. Salamat po, binigyan nyo kami ng church na to. Even sa online o physical man, Panginoon, we thank you, Lord, dahil ikaw ang siyang Diyos na nagdala sa amin at nagpabilang sa amin dito sa church ito. At ito, Panginoon, dalayan ko ang bawat kasapi o miyembro ng TLA Christian Church ay magkaroon po ng bukas na puso, bukas na palad sa paglingkod para sa iyo, Panginoon. Maging kagamit-gamit ang bawat buhay, ang bawat kwento ng aming buhay ay magtatagni-tagni sa isang malaking kwento ng pag-ibig mo sa sangkatauhan. Nawa, Diyos, ay magamit mo ang aming church, ang aming buhay, ang aming pong
iglesyang ito para po sa ikalalaganap ng inyong kaharian dito sa lupa. Marami pong mga kaluluwa, mga tao na nangangailangan po ng paghipo mo, Diyos. Nawa, Panginoon, kami po ang maging isang physical mo na representasyon ng iyong pag-ibig, ng iyong kapangyarihan. Mula po sa amin pong mahal na pastor na si Pastor Jerry. O Diyos, igawad mo sa kanya, Panginoon, ang yung pangitain na pinakita mo sa kanya ay maging lalo maging inspirasyon sa kanya upang kami po ay mapangunahan, matupad ito para sa iyo, Panginoon. Samahan mo, Panginoon, ang pamunuan ng aming pong iglesia, mga board of trustees. Nawa, Panginoon, ang bawat isa ay maging sangkapanin mo, Panginoon. Makaisip, makagawa, at makapatupad ng mga malalawak pang mga gagawin para sa iyo, Panginoon. Sa kalalawak ng iyong kaharian, Diyos. At nawa, Panginoon, ang church namin ay maranasan ang paghipo mo, ang revival na mangyayari, Panginoon, mula sa aming po mga puso. Magkakaroon po ng revival, magkakaroon po ng panumbalik ang aming sigla para sa iyo at hindi kami matatamlay, hindi mapapagod, hindi maririmlan ng aming mga paningit mananampalataya para sa iyo. Bagkos, lalo kaming aahon para sa iyo, Diyos. Bagkos, lalo pong magliliyab ang aming mga pananampalataya para sa iyo, Panginoon. Hindi kami titigil hanggat wala pong nangyayari para sa iyo, Panginoon Jesus. Gamitin mo ang aming iglesia sa pangalan ng Jesus. Amen. Ngayon din po, panalangin po natin ang bansang Pilipinas. O Diyos, nilalapit po namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Marami po ngayon ang kaguluhan na napipinto. No? Andyan po yung mga kaguluhan sa West Philippine Sea, ang relasyon namin sa China, Panginoon. At andyan po yung mga banta na mga pinomena kagaya po ng tag-init, Panginoong Jesus. Marami po mga natutuyo po mga tanim, marami po natutuyo mga tubig. No, Diyos, pag nagdudulot ito ng negatibong epekto sa aming pong ekonomiya. Nawa, Diyos, ikaw pong siyang humawak sa aming pong iglesia, aming pong bansang ito, Panginoon. Hipuin mo, Panginoon, ang mga pamunuan ng aming pong liderato ng bansang ito, Panginoon. Magkaroon po ng kapayapaan, magkaroon ng pagkakasundo, magkaroon ng pagkakaisa ang bawat isa. At wow, Diyos, ang tanging layunin mo sa bansang ito, ang siya pong mangyari. Nawa, Panginoon, ay palaguin mo, magbukas kayo ng mga pagkakataon na magkaroon marami pong mga investments, ang aming pong economic activity ay lalo po maging active, Panginoon, at ang inflation po ay maging within the target lamang, Lord Jesus. At ang growth ay lagi magkaroon po ng sustainable economic growth ang aming pong bansa. Kaya mo, Diyos, Panginoon, magkaroon din po ng political unification, Panginoon ng Diyos, sa aming pong bansa ito. At lahat ng Panginoon na korupsyon na aming pong sinasansala, ang mga personal na mga agenda ay aming pong inilapit ito para ikasansala din namin ito sa pangalan ni Jesus. At tanging Panginoon, ang layunin mo lang at siyang matupad sa aming pong bansa ito. At kayo pong aming pong pinag-ahari sa bansang Pilipinas. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po, tanggapin ng bawat isa ang pag-ibig, ang mayamang pagpapala ng ating Ama at ang pag-ibig ng anak na hindi po nagmamaliw kailanman. At ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ang patuloy po natin maranasan ngayon at magpakailanman. Amen and amen. God bless us all.